Hello guys, ano na tayo, no? Kwentuhan lang, kwentuhan. Bigyan ko kayo ng mga updates sa buhay-buhay. And lalong-lalo na yung fitness journey ko. So nag-start yata ako nag-decide ako na, kailangan may changes sa akin, mas maging healthy ako. 2 weeks ago na ba yon? So initially, nung first week na yon, nag-drop ako from 196, di ba? Binidyo ko yun 196 pounds. Naging 188 ako. So, 188 pounds, 188, 189. So, ang ino-observe ko at that time is, wag sanang bumalik sa 190 pounds. Kasi ako, mabilis ako mag-lose ng weight, mabilis din ako mag-gain, no? So anong nangyari? Advice sa akin ng fitness coach ko, yung kaibigan natin si JR na subscriber ko. Sabi niya dapat twice a week ka nag-workout, full workout talaga. Tapos yung sabayan mo ng ng diet. So nangyari, one time pala ako nakapag-workout noon Kasi rin siguro sa dami ng ginagawa, sa update sa buhay, kung ano-ano. Kapon nga, may nangyayari naman Nasiraan yung Nissan Sentra, tapos nagmekaniko ako sa labas hanggang 1:00 na madaling araw na naman kanina. Pero happy naman ako. Pero yun, kasama yun guys, yung pag may ginagawa ako, napansin ko, alam niyo yun, di ba, pagka busy kayo, pag may ginagawa kayo, lalo kayong ginugutom, hindi ako nag-crave. Kasi sinabi ko nga sa misis ko, habang nagbe-breakfast siya, sabi ko, alam mo, may napansin ako sabi ko, parang hindi ako nagki-crave. Hindi ako nagki-crave kumain, hindi ako nagki-crave ng sweets, pagkatapos kumain, mga ganun. Dati, pagkakain ko, naghahanap ako ng chocolate. Ako, na-addict ako sa chocolate Tapos, napansin ngayon, ngayon, kung sakali man magkakape ako, hindi na ako naglalagay ng sugar. Nilalagay ko lang kape, creamer, gatas. Yung gatas ko non-fat na rin. Tapos cocoa, chocolate na powder. Yun lang. Pero wala na akong ina-add na sugar. Yun lang yun. Okay na sa akin yun. Tapos hindi na ako kumakain ng tinapay sa umaga. Dati ang lakas ko rin kumain ng tinapay sa umaga. Tapos tanghali lang ako nagra-rice. Kung magra-rice man ako, siguro half cup na lang. Tapos sa gabi, Quaker Oats lang ako sa gabi. Noong isang araw, na-tempt ako dahil ang bango nung rotisserie chicken sa Costco Pinipilit ako ng miss ko, baka daw mahilo ko, ganyan-ganyan. Kasi bawal din naman talaga sa akin na hindi ako kakain kasi nagme-metformin ako So kumain ako ng chicken pero hindi ako kumain ng rice, as in pinapak ko lang siya and okay lang sa akin yun. So, yun talaga ang biggest difference. Kaya shinare ko nga kay JS. Sabi ko, alam mo, may napansin ako, Ngayon, nag-weigh ako ngayong umaga, Tuesday morning. Mamaya pupunta ako sa doktor Alas 10:30 yung appointment ko. So, hopefully, kahit papaano, may nag-iba sa, sa laboratory, sa labs. Yun talaga napansin ko, na wala yung cravings ko. Tapos kagabi nga, dahil nga may nangyari sa kotse, sabi ko hindi ako makapagluto, nag-take out na lang si Mrs. ng KFC. Tapos yung KFC meal, lahat yun may kasamang soda, soft drinks. Ang paborito ko pa naman, Mountain Dew. Hindi ko ininom yung Mountain Dew, guys. Napansin ko na sa sarili ko dati, akin nga, masarap yan. Yung, alam niyo yun, yung may craving ka. Wala, sabi ng Mrs. ko, anong ginawa mo sa Mountain Dew? Nilagay ko sa rep. Sabi niya, yun din, inumin mo din yan mamaya. Pero ewan ko lang, pwede hindi ko inumin pwede itapon ko Dati nanghihinayang ako kaya siguro din ako nag-gain ng weight. Ako yung taga-ubos dito kasi mga anak ko dati, mahina pa sila kumain. So dami nilang tira, nanghihinayang ako. Ngayon hindi, pag tapon na lang. Itapon na. Hindi siya nanghihinayang ka kasi in the long run, na-realize ko, lalo napapasama, nagkakasakit ako pagka nag-overeat ako. Tapos nung weekend, pagkatapos magsimba, usually kasi pag nagsisimba kami, syempre kakain sa labas, di ba? Yan yung pattern namin Sabi ko sa kanya, hindi na ako pwede kumain ng buffet. Hindi na ako nagkikrave sa buffet. Dati nagkikrave ako tara buffet tayo, masarap yung ganito. Wala. Parang lumiit na yung yung stomach ko, lumiit na yung stomach ko. Tapos,
tama nga yung sabi ni JR, no, pagka nag-lose ka ng weight, magmumukha kang may sakit, magmumukha kang matanda, pero continue lang kasi makaka-recover daw. Yun nga, para akong ano. Pero puwet ako kasi yan, nagmekaniko ako hanggang alauna, tapos nagising ako kanina alas 3. Alas 3 ng madaling araw. Hindi ako mapakali. Tinignan ko agad yung cellphone ko, bakit ako nagigising ng alas 3 eh. Kasi nung isang araw, nagising din yata ako. Sabi sa internet, dyan daw yung nagre-release yung body ng cortisol. I don't know. Yung kaibigan ko naman na si Adrian, may paliwanag pag alas 3 daw kasi may something. Hindi ko na naman sabihin dito. Hindi ko alam, no? Pero isa din reason daw yung anxiety, no? Pag may iniisip ka. So, kahapon kasi nung gabi, iniisip ko yung mga sasakyan. 2 sasakyan ang sira namin eh. Yung Expedition, sira yung gulong, flat. Nasira yung tire valve. So, abangan nyo mag-edit ako mamaya. Yung tire valve core, hindi ko matanggal. Order pa ako sa Amazon. So, nakatenga Expedition. So, 2 kotse lang gumagana. Nung natanggal ko naman yung valve core, ayaw pumasok ng hangin. Yung pala na nagka-problema na talaga dun sa loob, yung sa intake niya. Kasi nilagyan ko siya ng green slime eh. Kala ko kasi may singaw. Naalala nyo ba yung dati naplatan si JM gamit yung Expedition ko? 'Di ba? Pinilag ko yon sa parking lot nung pinag-aaralan niya, nung school niya. Kala ko yun ang sumisingaw. Wala, normal lang pala. Siguro dahil malamig dito. Pag nag-drop ang temperature dito, talagang sumisingaw yung mga tires ng kotse namin eh. Kaya siguro, nilagyan ko ng green slime, lalong nasira. So kagahapon hanggang gabi, pinalitan ko yung TPMS. So imagine niyo, first time yun sa buong buhay ko. So mahirap yun kasi mahirap magtanggal ng tire sa rim. Wala akong pantanggal eh. So abangan nyo, DIY lang yung ginawa ko. So in relation to that, habang nagme-mekaniko ako, napansin ko, hindi ako nakaramdam ng gutom. Dapat magutom ka kasi nagtatrabaho ka pagod ka eh. Hindi ako nakaramdam ng gutom. Pinapaalalahanan lang ako ng miss ko, baka mahilo ka rin yan pag di ka kumakain. Andito ako sa state na kahit hindi ako kumain, hindi ako magkikrave ng pagkain. Okay lang. Siguro mahihilo nga ako, pero sabi nila ni JR, pagka ganyan, baka ang kinukonsume na ng katawan mo is yung stored energy mo or stored fats. And siguro tama din nung in-avoid ko yung carbohydrates. Kasi nga sabi yung carbohydrates nag-a-attract ng water. Tsaka pagka kain ka ng carbohydrates, tayo sa Pilipinas, makanin tayo eh. Alam mo ba dati, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami ng miss ko, nung sinama ko siya sa bahay, nakita niya yung kapatid ko, si Berto. Kumain ng isang bandeadong kanin, tapos ang ulam, isang pirasong leeg ng manok. Ang gulat siya, isang pirasong leeg ng manok. No? Ganun buhay namin sa Barangay Tatalon eh. Kaya na rin naalala ko, siguro bakit kaya, siguro pagka galing ka sa hirap, galing ka sa Pilipinas, naranasan mo yung hirap. Pagdating mo sa Amerika na kaya mong kainin lahat, talaga kinakain mo lahat, parang na out of control din ako eh. There was a time nung bago kami dito, every week nagbo-buffet kami. Every week talaga. Ang dami mo kaya mo naman bayaran eh. Di ba? Pero dati sa Pilipinas, guys, kukwento ko sa inyo, nagtitinda kami sa palengke. Diyan sa Barangay Tatalon, sa Tamasco Market, tindahan namin, mga tsinelas. Tapos, katabi ng tsinelas, yung tindahan ng lola ko naman, mga dry goods, mga bigas, mga mantika, gano'n. No? Pag pauwi na kami, hindi ko ito makalimutan eh. Pauwi na kami. Nagsara na kami ng tindahan. Tatanungin, Mami, anong kakainin natin? Magprito na lang kayo ng itlog. Yun lang inaano namin. Kung ano lang sinabi, hindi ka nagre-reklamo. Tapos, minsan, ang ulam namin, kung kakain man kami ng hotdog, tagi 1 peraso lang. Walang seconds. Hindi ka pwede umulit. Bilang eh. Tapos pag may pera, kakain kami ng pork chop, nagprito ng pork chop, tagi 1 lang din. Hindi ka pwedeng dumoble kahit gutom ka pa. Siyempre, gutom na gutom ka palagi sa Pilipinas, lalo na pag nagtitinda ka sa palengke. Mabigat yung trabaho eh. 'Di ba? Kinuwento ko dun sa kasama ko CI dati sa St. Anne.
Kinento ko kila Sherwin tsaka kay Sir Jerry Mabulay ng Bondok Peninsula. Sabi niyo, sir, buti nga ikaw nakakain ka ng hotdog, kami kinakain namin, ano lang, asin at toyo. Talaga? Oo daw, ganyan. Pero, ito meron tayong ano dyan, learning, may analysis ako. Parang, it hit me. Na minsan, no, akala mo, ikaw na yung pinakakawawa, may mas kawawa pa pala sa'yo. Kaya, ang lesson dyan is huwag kang mag-self-pity, you need to rise above it. Dapat lampasan mo yung mga ganyan, yung mga kahirapan. Lampasan mo, hindi ko pwedeng sabihin kung anong gagawin mo para malampasan. Ikaw lang talaga makaka-figure out Pero, kung ano, nung time na yun, akala ko awang-awa na ako sa sarili ko, awang-awa na ako sa buhay namin. No? Gutom pa kami. Wala, hindi ka pwedeng umulit Yung pala may mas naghihirap pa pala sa amin. Yan. Parang nahiya naman ako doon kila Sir Sherwin. Mga CI kami, mga clinical instructors, nag-uusap na lang kami. Talaga? Pero sila, nalampasan na rin nila yung ganong struggle sa buhay. No? So, yan siguro, share ko lang sa inyo, yung fitness journey ko, yung pagda-diet, yung pag-lose weight, napakahirap niyan. Pero, na-realize ko, more on psychological. Kailangan mo talaga mag-decide na, hindi na pwede yung ganyan. And meron pa pala, dahil sa pagda-diet ko, no, dati nagsasaing lang ako ng bigas namin, ng kanin, 6 na takal ang sinasaing. Ngayon, 4 na takal na lang. Kami ng 4 ang kakain. Actually ako, bira na ako kumain. So nakakatipid. Pati tinapay. Ang lakas ko bumili ng tinapay. Matipid na rin kami sa tinapay. 'Di ba? So, economically, nakakatulong din sa budget kasi hindi ka na ganong gumagastos sa pagkain, nagiging healthy ka pa. Imagine niyo, pabor yun pareha, so hindi ka na gumagastos, healthy ka pa. No? Ano pa? Update ko na rin kayo, blessing, no? Parating na yung yung O-site, yung O-Lite na yung red dot nila, pinapa-review sa akin. Yun nga, pinapirma ako ng NDA, Non-Disclosure Agreement. First time ko yun pumirma. No? Huwag ko daw ilabas agad after their launch date. Okay, sige. Sige lang. At least may nagtitiwala sa atin, sa channel ko. Tapos, a few days ago, nagbabrowse ako sa internet, nakita ko yung Conroe Gun Show. Yung Conroe, malapit lang dito sa amin. May gun show. Tapos nakita ko may sponsor sila. The first Filipino jerky. First Filipino jerky. Kaya natuwa naman ako. Alam nyo ginawa ko? Minessage ko, in-email ko agad. First Filipino jerky, Tito Boy's Filipino Beef Jerky. Ayan. Tito Boy's. So, ano ba yung jerky sa Tagalog? Tapa? Mga ganon. Nung pumunta rito si Charles, guys, bago siya umuwi, dumaan kami sa Walmart, binilhan namin siya ng jerkies. No? Kasi sabi ko, nagmamarathon ka, di ba? Sige, binilhan namin siya ng jerkies. Yung mga strips lang na jerkies, yung mga ganito kakahaba na strip. And true enough, nakakatuwa naman, nung nagmarathon siya ng Bataan, nag-picture siya, tapos pinakita niya sa akin, ito yung ko. No? Kasi sa mga ganyan, mga athletes, mga nag-fitness, maganda ang source of energy mo, protein, kaysa carbohydrates. Carbohydrates, empty calories yan, tsaka pag nag-excess ka, 'di ba, tumataas na pupunta sa blood sugar mo yan. Mas madaming pangit na side effects ang carbohydrates kumpara sa protein. Protein talaga energy ang binibigay tsaka muscles. Kaya in-email ko agad, after a few minutes, may tumatawag sa cellphone ko. Yun nga, yung may-ari ng Tito Boy, si Kevin. Kevin pangalan niya. Sabi niya, Kevin pangalan niya. Yung business nila, Las Vegas, pero taga California yata siya. I don't know. Magkatabi lang naman yan Tapos, magka-text kami. Hindi ko kasi sinasagot pag may tumatawag sa akin na hindi ko kilala Sabi ko, nakita ko yung ad mo, ganyan. Tapos yun nga, sabi, anong gusto ko daw? Sabi ko, baka pwede mo sponsoran na testingin ko yung mga products mo, ganyan. Kasi actually talaga ako, very supportive ako sa mga
Filipino companies. Lalo dito sa US kasi konti lang ang Pinoy dito na nagsusurvive na companies, no? Alam nyo guys, after a few days lang, ito, dumating na, may package na sa akin siya, samples ng beef jerky niya. So, yung beef jerky nila, Tito Boys, nagkakamali ako, Tito Boys nga ba? So, gagawa ko na yan ng separate review, no? Tito Boys nga, Tito Boys, no? Ang flavor, adobo flavor, tsaka beef tapa, no? Gagawa ko na ng taste test, gagawa ko na ng ng food vlog. And sabi ko sa kanya, sige, I will do my best na isama yung yung Pinoy beef jerky mo pag nag-outdoor ako or nagka-camping ako. Kasi very helpful yan. Pag nag-hike kami, jerky lang kami habang nag-hike kami. Okay na yun. Diba? So, yun guys, kasama sa blessings kasi yan, merong na nagbigay sa atin ng product. And start pa lang ng year, January pa lang, it looks bright. 2 days ago, pumika pa naman ako ng bagong barrel. Gagawin ko rin yan ng video. Hindi yun kasama sa gun collection ko. As in, pick up ko pa lang. And I think that's it, guys. So, sabi ko, makapagkwentuhan lang ako sa inyo through a video para may share ko sa inyo kung ano mga kaganapan. Sabi nga mga taga-Quezon, mga ganap. Yung mga ganap sa buhay ko. No, lalong-lalo na sa fitness journey. Alam ko, mahirap mag-lose ng weight. Hindi ako nag-iisa, maniwala kayo sa akin. Pero ginagawa ko to para ma-inspire kayo and sana may matutunan kayo kasi very effective. More on psychological talaga ang pag-lose ng weight. No, kailangan mo mag-decide, tapos kailangan meron kang may support group ka na may kausap ka na, uy, ganyan, kahit papaano. 'Di ba? Kaysa mag-isa ka lang kasi nung mag-isa lang ako nang naglo-lose ako ng weight, biglang baba, tapos magkikrave ako, babalik uli. No, parang nagre-rebound lang. No? So, 'yan po ang mga kaganapan sa buhay-buhay. No, salamat sa pagtangkilik sa channel ko. Welcome sa mga new subscribers, new viewers. And nakita ko pala sa data or analytics, 60% ng mga nag-views ng videos ko hindi nakasubscribe. Pa-subscribe naman dyan kasi libre naman yan. Plus, mas na-encourage ako gumawa ng mas maraming videos. Okay guys? So that's it guys. Salamat sa panonood and thanks for watching. Bye. Parehas lang yun